Dito kung saan tayo nagpapatakbo ngayon, cave na po sa ilalim nito. Sharp curve din to. Medyo mahaba yung inakyat natin dyan. Grabe rin yan. Ayun yung skyline, no? Yun. Na-highlight tong bundok na to. Napakaganda, mga brothers. So, dito tayo sa Quirino, Ilocos Sur. Sisig. Tsaka manok. Manok din to. Sisig manok. Tapos, napakaganda talaga ng bundok na to. Yun yung Tirad Pass. Yun. So nung nakaraang mga episodes, mga brother, kung nasundan nyo itong ginagawa kong rides dito ngayon, yung likod ng bundok na to, yan yung Gregorio del Pilar. Diyan tayo nag-overnight nung nakaraang araw. At diyan ako nag-overnight. So bali continuation rides to, mga brother. Kahapon nanggaling tayo dun sa Tubo Abra. Binaybay natin yung bagong ginagawang kalsada naman mula Tubo Abra papunta dito sa Quirino, Ilocos Sur. At ngayong araw ay pupuntahan naman natin, backdoor ulit tayo dadaan mula dito sa Quirino, Ilocos Sur, paakyat papunta ng Sagada Mountain Province. Super excited na ako. Let's go! Alright guys, mapping muna tayo. So magsisimula tayo mula dito sa Quirino Poblacion, Quirino, Ilocos Sur. At tatawid tayo dito sa Ilog. Yan. Paakyat tayo papunta dito sa Cabarwan. Paakyat papunta dito sa Patyakan. And then from Patyakan, bababa tayo papunta dito sa Ilog. Babaybay natin tong ilog na to. Tapos pupunta tayo dito sa Laylaya. From Laylaya pupunta tayo dito sa Katengan. From Katengan akyat tayo papunta dito sa poblasyon ng Besao. Ito na po yung poblasyon ng Besao. At paakyat naman tayo mula dito sa Besao papunta ng Sagada. Ito na po yung Sagada. At yan na po yung initial na mapping natin. So ang pinaka goal kasi ng adventure ride na to ay mula Quirino, Ilocos Sur papunta ng Sagada. Kasi gusto kong ipakita sa inyo yung backdoor na to. And then from Sagada naman papunta tayo dito sa Bagnen. Actually itong dadaanan natin dito ay parang bypass road po yan, ano? Papunta dito sa Bagnen, bababa tayo ng Sabangan para hindi na tayo dumaan sa Halsema Highway. Then from Sabangan papunta tayo ng Lower Bauco. From Bauco papunta tayo ng Tadjan, then Cervantes, Ilocos Sur. Doon tayo mag-overnight ngayon. Ay tatawid lang tayo sa ilog. Tapos paakyat na tayo papunta ng Barangay Patyakan, Quirino, Ilocos Sur. Sabi sa akin ay rough road daw paakyat papuntang Patyakan, pero mahaba na rin daw yung nasisemento nila dyan. So ibig sabihin ongoing pa yung pagtatrabaho dyan. That's one of the most encouraging words from the locals. Ibig sabihin ay hayahay muna dito sa unahan, tsaka tayo paakyat. Rough road na yun. Huling sulyap, mga brother. Wow, napaka-epic talaga tong bundok na to. Yan yung linya ng Tirad Pass at saka Quirino Skyline. Diyan sa bundok na yan, diyan tayo nang galing kahapon. Galing Tubo Abra papunta dito sa Quirino, Ilocos Sur. Alright, so far maganda pa naman yung kalsada rito. Malapad pa. Actually may road marking pa nga. Ayos. Sabi sa akin mahaba-haba pa naman daw tong nasesemento dito. Ang lapad niya, ayan oh. Tapos sa may bandang unahan, yan na yung ongoing na construction pa itong kalsada na to na pupunta doon sa Barangay Patyakan, Quirino, Ilocos Sur.
So siguro balang araw ito rin magiging main road to papunta ng Cordillera. Isa pang sulyap. Oh my God. Ito yung ginagawang part ng kalsada, paakyat. Sabi sa akin mahaba daw to. Oops. Ratrata na. Ratrata na. Ang lalaki ng bato dito, so totoo lang. Hindi nyo lang masyadong pansin sa camera, pero lalaking bato na ito. Sobrang na-excite ako sa rides na to, mga brother. Pinaplano ko pa lang to. Ayun, sobrang na-excite na ako. Yan, sementado pa naman. May mga ibang bahagi ng kalsada na sementado. Ito yung lumang part ng kalsada. Yan, so we're going in. Brace yourselves, mga brother. We're going in. Ay ay ay. Medyo madulas to, mga brother. Ito ang lapad ng kalsada, oh. So provision siguro na ito, 2 lanes na may skirt. Lapad. Medyo banayad pa naman yung akyatan niya rito. Hindi naman sobrang tarik pa. Pero yun nga lang, dire-diretso yung akyatan. Merong dadaanan tayong dalawang barangay na bahagi ng Quirino, Ilocos Sur. So ilang barangay lang yung dadaanan natin. Pero syempre dahil nga alam mo na, bundok to, tapos ginagawa pa yung kalsada. Kaya syempre matatagalan talaga tayo dito. Yun na nga yung beauty ng adventure, eh, di ba? Pero syempre hindi ako naghahanap ng mga extreme naman na off-roading. Mga tipong banaya draft road lang tayo. Eto na mga brother, bungad na to ng Barangay Patyakan. Finally, nandito na tayo sa tuktok ng bundok. Kasi itong location ng barangay na to ay tuktok ng bundok siya. Mula dito naman sa Patyakan, bababa tayo papunta sa ilog. Yan. So far, wala namang sobrang hirap sa nadaanan natin paakyat papunta dito. Except na syempre, mga mabato yung kalsada dahil may mga nakatambak na mga buhangin at saka malalaking bato rin. Di dalan yung mapan di laylaya. Neto, diretso lang. Meron pang isang barangay dito bago natin marating yung ilog. Grabe, ang tarik na ito. I think sitio to ng Patyakan, mga brother. Yung babaan papunta sa ilog. Most likely. So kung mapapansin nyo yung kalsada rito sa babaan papunta ng ilog, biglang lumapad, ano. So gaya ng nababanggit ko kanina, etong daan na to, mga brother, ay isa to sa mga magiging major roads papunta ng Cordillera balang araw. Oh, sharp curve din to. Oops. Sharp curve, sharpie, sharpie.
Walang ya. Oops, walang jo. Oops, walang jo. Alright guys, simula ng akyatan. So focus muna ako dito, baka may dumiretso tayo sa bangin eh. Kaya focus lang tayo. Let's go! Wow! Ang dulas ng bato to, may basa! Woo! Yeah, boy! Shoot!
Paakyat pa rin tayo mga brother. Mahaba-habang inakyat na natin dyan sa likod natin. Although yan, may mga ibang parts na may tire pad siya, pero saglitan lang yun. Karamihan yan akyatan na rough road. At saka yung basang part ng kalsada pati, yun, nakakatakot kanina yun. May mga natatanong na akong mga bahay-bahay dito. Ibig sabihin, halos nasa tuktok na tayo ng bundok na to, kung saan nandun naman yung unang barangay ng Besao Mountain Province na madadaanan natin pag-akyat papunta ng Sagada. Medyo mahaba ba yung inakyat natin dyan. Grabe rin yan. Pero grabe, buhay na buhay ako dyan sa pag-akyat. Walang kukurap. Alright, so dito na tayo finally sa Barangay Laylaya mga brother. Woo! Ayos lang? Meron? Sementado tayo pangatuhan. Ay, tinanong ko si kuya kanina kung sementado na dito pataas. Sabi niya, oh, may konting rough road na lang daw dito sa unahan. Hi guys, ito yung Barangay Laylaya. Ito yung kauna-unahang barangay ng Besao na madadaanan natin papunta doon sa poblasyon. Susunod na ito, Barangay Katengan naman. Yan na po yung pangalawang barangay pagkatapos ng Laylaya. Actually, itong daan na to medyo hindi na siya ganun kalala. May part pa rin ng tire path, pero marami pa rin parts ng rough road. At mula dito actually kitang-kita na natin yung Barangay Katengan, dyan lang sa kabilang side ng bundok. So bali ang pag-iitan lang ng Laylaya at saka Katengan ay etong bundok na to. Eto na, grabe, lapad ng kalsada dito sa Barangay Katengan, no? Bagong-bago mga brother. 2 lanes na bagong kalsada. Ganda. Mga brother, kita dito yung ano, yung Quirino Skyline. Kita dito yung Quirino Skyline na yun, oh, sa taas ng bundok na yung kulay puti. Alright, napakalamig na dito. Napakalamig na, tsaka feel na feel mo na talaga sa Cordillera na tayo. Puro pine trees na nakikita ko dito sa kalsada. Parang nasa ibang dimension na tayo ng ano ng Pilipinas pag may mga nakikita akong mga pine trees na ganito. I think mula dito hanggang sa Besao Town proper ay sementado na yan, kaya medyo ayahay na. Lamig. Hi guys, nandito na tayo finally sa poblasyon ng Besao Mountain Province. At pupunta lang tayo dun sa munisipyo nila. Doon tayo magpa-picture for the record. Let's go. Alright, so paakyat naman tayo ngayon papunta ng Sagada. Kasi yan talaga yung pinaka-goal natin, from Quirino, Ilocos Sur papunta ng Sagada.
ito yung pinaka-downtown ng Besao Mountain Province. Maraming tarik din ang kalsada, ano? Eto, nakaka-refresh talaga mga brother. Napakalalaki, napakatangkad ng mga pine trees to mga to. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nag-rides dito sa Cordillera, kaya nakaka-miss. Yan, hayahay na ride sa atin dito, sementado na halos. Actually, sementado na lahat to. All the way from Besao Poblacion hanggang Sagada. Napakaswabe lang yung biyahe pag ganito, ano? Na malinis yung kalsada, tapos malamig, hindi mo isipin mag-overheat yung sasakyan mo dito. So siguro bago tayo bumaba, dahil hindi naman tayo tatambay dyan sa Sagada, magkape muna tayo siguro bago tayo bumaba papunta ng Cervantes, Ilocos Sur naman. Doon tayo mag-overnight. Kape muna tayo. Ito pa tayo sa short coffee break. Diretso na natin to. So technically nasa Sagada na tayo. Alright guys, Sagada. Sagada. Ito na yung downtown din dito sa Sagada. At bandang kanan natin nandyan yung Municipal Hall. At kung dediretsoin natin tong daan na to, tutumbukin natin yung Halsema Highway, pero papakanan tayo dito. Papakanan tayo dyan. At kukonekta tayo ngayon dyan sa Sabangan Mountain Province. Tapos kukonekta tayo sa Bauco, pababa ng Tadjan. Tapos from Tadjan hanggang sa Cervantes naman. Inisip kong uwi pa ako ng Tarlac, pero siguro maligo muna tayo dun sa hot spring sa Cervantes. Tapos bukas na lang na maaga tayo uwi ng Tarlac. Ayan, banda rito naman yung Sumaging Cave mga brother. Ayan, banda rito kung saan tayo nagpapatakbo ngayon ay part na to ng Sumaging Cave. Cave na po sa ilalim nito. Tapos sa unahan lang yung entrance. Ito yung entrance mga brother. Ayan, so may ilang mga turista dito na nag-aantay sa turn nila papasok doon. Alright mga brother, on the way na tayo sa Bauco Mountain Province. Lower Bauco po yan, pupuntahan natin din mula rito sa Sabangan. At ito na yung poblasyon ng Bauco Mountain Province. And on the way na tayo mga brother, papunta sa Tadjan naman yon. Tadjan Mountain Province. Ang swabe ng kalsada rito. Sarap mag-drive. Woohoo!
Kain muna tayo. Time check natin, alas 2:39 na ng hapon. Di pa tayo nananghalian. Gutom na ako. Ito na yung sentro ng Tadyan. Susunod dito ay Ilocos Sur na yan. Yung Cervantes na. So, pinaplano ko ngayon, baka sa Cervantes na lang din tayo mag-overnight. Alright guys, finally, nandito na tayo sa Cervantes, Ilocos Sur. At ito na yung Aluling Bridge. Ang majestic at saka controversial na Aluling Bridge, na isa sa pinakamatagal na nagawang tulay sa kasaysayan ng Pilipinas. Sumabot siya ng 35 years, mga brother. So anyway, finally natapos ko na ang isa sa mga dream rides ko na backdoor papunta sa Cordillera, particularly mula dyan sa Quirino, Ilocos Sur papunta ng Sagada Mountain Province. Bukas pa tayo uwi ng Tarlac. Enjoy ko muna yung hot spring dito sa Cervantes, Ilocos Sur. Maraming salamat po sa inyong pagsama at panonood. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out. I'll see you guys on the next adventure.